Dear listeners, syempre, ano pa ba ang masasabi ko kundi play at your own risk. Ito ay kwento ng mga laro na dapat hindi natin pinaglalaruan. Simulan na natin. Exciting to. Hehehe. Alam niyo ba na ang mga Japanese at Koreans mahilig sa paranormal games? Hindi ito tulad ng normal na parlor games. Ito yung tipo ng laro na kapag sumubok ka, baka kapalit ay mismong buhay mo. The Ouija board, pinaka-classic sa lahat. May mga letra, numero at sagot na yes, no at goodbye. Noon muntik naming subukan sa abandonadong bahay sa dulo ng apartment namin. Tirahan daw dati ng isang babaeng nagbigti matapos iwan ng boyfriend. Plano naming mag-spirit of the glass. Pero sa takot na baka may sumama pa uwi, hindi na namin tinuloy. Bloody Mary, isang urban legend mula US. Kailangan lang ng salamin, kandila at dilim. Eksaktong alas 12 ng gabi, banggitin ng Bloody Mary ng 30 ulit sa harap ng salamin. At kung tama ang pagkakagawa mo, lilitaw siya. Duguan, galit at naghihiganti. Sabi ng kwento, si Mary raw ay biktima ng pang-aabuso at ginapos hanggang mamatay, kaya't sinumpa ang kanyang kaluluwa para magpakita sa salamin. The Telephone Game. Larong solo lang. Kailangan mo ng telepono at asin. Eksaktong 3 a.m., iwan ang cellphone sa malayo, kandaduhan ang sarili sa CR, ladyan ng asin ang paligid at tawagan ang cellphone. May sasagot pero hindi tao. Kung hindi ka handa, wag na wag mong susubukan. The Three Kings. 3 upuan, 1 kandila at ikaw. Ilagay ang mga silya na parang tatsulok, kandila sa gitna at magsimula ng tanong. Ang 2 kaluluwa, mabuti at masama, haharap sa'yo. Ang sagot nila, depende kung sino ang makakausap mo. Marami nang sumubok, pero hindi lahat nakabalik ng normal. The Bath Game. Kung may bathtub ka, pwede mo raw subukan. Tatawagin mo ang kaluluwa sa pamamagitan ng dasal at tatanungin niya, "Who are you?" Sa tubig, lilitaw ang mukhang tila si Sadako. Hindi ko talaga balak itong subukan. One Man Hide and Seek. Ito na marahil ang pinakakilalang laro ng mga mahilig sa takot. Kailangan ng manika, bigas, kukumo, pulang sinulid, asin at TV na static ang signal. Buhayin mo ang manika gamit ang iyong sariling DNA, saksakin at hayaan itong maghanap sa'yo. Kung matalo ka, ang kaluluwa ng manika ang magdedesisyon para sa'yo. Huwag kang matulog, huwag kang lalabas, at siguraduhin mong kaya mong mabuhay hanggang bukang liwayway. The Elevator Game. Kilala dahil kay Eliza Lam, sumakay mag-isa sa elevator, pindutin ang mga floor ayon sa eksaktong sequence. Sa ika-5 palapag, papasok daw ang isang babae. Huwag siyang titingnan, huwag ka rin sasagot. Kung makadating ka sa ika-10 palapag, nasa other world ka na. Tanging ikaw lang ang tao roon, at minsan hindi ka na nakababalik. The Midnight Game. Pinakadelikado sa lahat. Eksaktong hating gabi, kumatok ng 20 beses sa pinto habang hawak ang kandila. Maglibot ka sa bahay, dala ang liwanag, pero kapag namatay ang kandila mo, ibig sabihin malapit na ang Midnight Man. Kapag hindi mo agad nasindihan, magkulong ka sa Circle of Salt hanggang 3:33 a.m. Dun lang matatapos ang laro. Mga laro itong hindi basta katuwaan. May mga nagsubok at hindi na bumalik sa normal. Kung trip mong manubak ng ganitong klaseng thrill, tandaan, ang laro minsan nagbabalik ng ganting hindi mo kakayanin. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari.
Maraming salamat.